dito po sa ano, dito po sa pag-imbita, pagpapatawag, no, ng totoong Senate Blue Ribbon Committee sa 18 Marites. Tingin niyo po dadalo ito mga kababayan? Kasi po, no, yung chairperson na si Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee, mga bossing. Ito ho yung totoo ha, Ma'am Trexie Villa, Ma'am Nang Gigi at the Professor TV, no? Ito po yung totoo na Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nga po ng ano, na IBP, no? Integrated Bar of the Philippines. Na yun pong quorum nila na 12 ay shoot yun, pasok yun, tama yun, no? So sa madaling salita, yung sinasabi po ni, sino ba natatandaan ko, yung sinasabi na 12 puwedeng ibakante lahat ng committee, ibig sabihin po yang ginawa nila Marcoleta, wala na pong bilang yan. At eto po talaga yung may bilang yung bilang na Blue Ribbon Committee. Ultimo si ano, si Alan Peter Cayetano binanggit niya ho yun, 'di ba? Ultimo si Alan Peter Cayetano binanggit niya na alam niya na magkakaroon ng, ganyang pagpapalitan ng mga komite ho, mga kababayan. Ngayon, nasaan na tayo? Eto daw, notice ng Blue Ribbon Committee para sa June 8 hearing ukol sa flood control anomalies, imbitado din ang umano'y 18 Marites ho, mga kababayan. O biruin niyo po iyan, 'di ba? 18 Marites. Ano po yung sinasabi nila, mga boss chief amo sir? Na ayaw ituloy yung mga, pag-iimbestiga. O ayan, iimbitahan. Pero ako naniniwala ho ako dito mga kababayan, mga boss chief amo sir, na ito pong 18 Marites na ito, hindi po pupunta 'to. Matatakot ho ito. Ano, ang sasabihin po niyan mga boss chief amo sir, ay wala naman, hindi naman legit o hindi naman legal ang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Ang mas legal, yung ano, pinuntahan namin na kay Marcoleta. Ganyan ang sasabihin nun niyan mga bossing. Bakit hindi sila pupunta dito? Dahil po iba po ang tanungan dito, eh. Dito po sa Blue Ribbon Committee na 'to mga kababayan, malamang sa alamang ho ay ano, talagang madiinan, pigaan ang mga tanong sa 18 Marites. Yung tipo bang tatanong doon sa, Marine number 2, Marine number 2, ano ganito ganyan, ano masasabi mo diyan? Marine number 18, ikaw naman, sumagot ka, gano'n. Yung kay Marcoleta ho, mga kababayan, kulang na lang po si Rodante Marcoleta ang magbasa ng buong script, eh. Mas nauuna pa po, eh. 'Di ba? Halos halos parehas lang po mga boss chief amo sir, noong kay ano, noong kay, Gutesa. Eto mas kabisado ni Marcoleta, 'di po ba? At nandito po mga bossing sa pag-iimbita, nandito po yung buong, 18 Marites kasama si Levito Baligod ho mga kababayan. Ayan, ayan 'no, oh, ayan yung mga pangalan nila. Pero 100%. Hindi yan sisipot, hindi yan lulutang, diyaan po sa patawag ng totoong Senate Blue Ribbon Committee, 'no? Kasi kung mapapansin niyo po, yung mga marites nila, yung 18 Marites ho, mga bossing, halos karamihan nakaupo lang po, eh. Bilang na bilang lang po yung sinasabi. Pero magtataka ka, si Baligod ang daming sinasabi. Siya yung taga-salo. Kapagka hindi kaya ng Marites, para, umalign, rumekta, pumunta ulit doon sa gusto nilang istorya, sasaluhin ni Baligod. Si Baligod ang sasagot para naka-align ho lahat, mga kababayan. Subukan mo tanggalin si Baligod diyan, tapos, imbestigahan, tanungin, alamin, 'no, tanungin yung mga Marites na 'yan, malamang hilo po yang mga 'yan at hindi papayag 'yan. Nawala daw si Baligod. Yung patawag sa NBI, 'di ba pinapatawag sila sa NBI? Sabi sabi ng NBI isa-isa, ayaw nila. Oh, tapos pumayag sila bandang huli, pero kailangan kasama si Baligod kada isang Marites. Anak ng putik na 'yan. Para naman kapagka, yung Marites na kakausapin nila madi-disalign, nandiyan si Baligod. Maaano agad, mai-a-align niya ulit agad.
Yun yung ano nun mga kababayan. Pero yari itong mga ito 'no, tsaka magkakaalaman po pagka yang mga yan hindi sinipot itong Senate Blue Ribbon Committee, ni Erwin Tulfo, ano ibig sabihin nun may iniiwasan, 'di ba? Hindi sila makaharap ng walang, mag-aano sa kanila, mag-aalalay sa kanila na kagaya ni Rodante Marcoleta. Oh, magkakaalaman ho yan, kailan ba yan? Sa Lunes yan alam ko, kung di ako nagkakamali, Sa Lunes, gagawin yan, magkakaalaman yan. Ngayon ho mga bossing, etong 18 marites na ito, tingnan niyo yung mga kasinungalingang mga pinagsasasabi ho, oh. How about yung kay Leida de Lima? Sinong may alam? Si Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Ka-meeting po sila, boss. Leila de Lima laging nasa townhouse, ka-meeting po sila boss, 'no? Tandaan niyo po yung sinabi, Leila de Lima po lagi pong nasa townhouse yan, ka-meeting sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganun din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan nating Quadcom hearing, mga kababayan. Hindi pa naman congressman si Leila de Lima nung mga panahon na yon. 'Di ba? Oh, nung mga Quadcom series ho, mga bossing, bago pa lang po yun mag-eleksyon. Ano ang mapapala nila kay Leila de Lima kung bibigyan nila ng mali-maletang pera? Walang kapangyarihan, walang posisyon, 'di ba? Ano, um, kung sabihin nating humingi si Leila de Lima ng pera at sasabihin lang ng mga hinihingan niya ng pera, "Ano mapapala namin sa iyo? Senador ka ba ngayon? Congresswoman ka ba ngayon?" 'Di ba hindi naman? Wala, oh, ayan sabi ni, pinsan ko nasa jail pa niyan si Leila de Lima. Siguro kakalaya pa lang ni Leila de Lima. Sumalo, narinig niyo si Marcoleta? Oh, nasa likod, nasa background. kailangan nating i-clarify muna ano kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Oh, Yan Bakit nga. siya kasama rito doon sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung, siguro po may lapses po kami. so biglang gano'n, siguro po may lapses po kami. Nakita niyo ho mga kababayan, yung mga katarantaduhan nitong mga ito, Diyan kasi, Your Honor, nung Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong napag panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero Pero- yung biglang gano'n, hindi pa kongresista. Pero ang tanong ko sa inyo, ano, ang dahilan bakit bibigyan ng maleta si Leila de Lima kung wala namang kapangyarihan, hindi nakaposisyon, lalo na kakagaling lang sa oblo